Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu ala man ittaba'al huda. Pagbati ng kapayapaan sa mga taga-subaybay nating Muslim at isang magandang araw sa mga taga-subaybay nating hindi Muslim. Welcome po sa ating programang nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng mga usaping may kinalaman sa Islam at mga Muslim, ang Islam 101. Sa panahon ngayon ng paglaganap ng social media ay maraming mga Muslim ang nagkakaroon ng pagnanais na makibahagi sa pagpaparating ng mensahe ng Islam. At dahil sa ganitong pangyayari ay nagkakaroon ng malaking pangangailangan upang maituro sa mga Muslim ang tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng da'wah. At ang mga scholar ay nagbibigay ng dalawang mahalagang panuntunan sa pagsasagawa ng da'wah. Unang-una dito ay ang pagsasagawa natin ito nang naayon sa basira o tiyak na kaalaman at nang naayon sa hikma o ang maayos o mahusay na pamamaraan ng pagsasagawa nito. At upang malinaw natin ang usapin na ito, inshallah ay kasama natin muli ang ating resource person, ang Imam at Khatib ng Masjid Ibn Abbas, ang representative ng Islamic Online University dito sa Pilipinas at isa rin sa mga masasabi nating haligi ng da'wah dito sa Pilipinas, si Ustad Ahmad Javier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustad Mujahid, ako ay excited sa pag-uusapan natin sapagkat sa pamamagitan ng paksang ito, ang hikmah ay nababrand ang isang tao kung saan siya nahahanay. Nagkakaroon siya ng pagkakakilanlan. At marahil ito yung dahilan kung bakit tayo ay nami-misinterpret ng marami. Dahil sa usaping pag-uusapan natin. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging daan nawa ito ng pagkaunawa ng marami at maging daan ng pagkakaisa ng marami sa tamang pag-unawa sa kahulugan ng hikmah. Amin insyaAllah. At Ustad, tunay na napakahalaga nga nitong hikmah dahil kung titingnan natin, kung sa mga pulis at sa mga law enforcement agencies, meron silang tinatawag na Standard Operating Procedure. So ito yung sa atin. Ito SOP natin, ang hikmah. At sa pagbibigay ng mga scholar ng pagpapakahulugan sa hikmah, tinukoy nila unang-una ang literal na kahulugan ng hikmah at sinasabi nila na ito ay mula sa salitang hakama o yung busal na nilalagay doon sa kabayo o ng mga hayop upang kontrolin ito. Sabi nila yung tapao. Tapao, yung kahoy na maliit na nakikita nila sa mata ng gilid ng mata ng kabayo para makontrol siya ng direksyon. At sinasabi ito ng mga scholar dahil ito, ang salitang ito, ang hikmah, ay kinuha dito dahil ang layunin ng hikmah ay ang madala ang tao sa katotohanan. At sinasabi naman ng mga scholar sa kahulugan ng hikmah sa technical o sa Islamikong pagpapakahulugan dito, sinasabi nila, wad ushay fi mawdi'iha, o ang paglalagay ng isang bagay sa marapat na paglalagyan nito. Barakallahu fiik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sa isang talata pa na kasing parang kahawig nito, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabanggit ko ito sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, maghirang ka sa kanila ng sugo na kung saan magbabasa sa kanila ng iyong aklat. Wa yuallimuhum, at magtuturo sa kanila ng kitab. Inuuna yon, wal hikmah. Napili kong unahing banggitin ito, Ustad Mujahid, kasi merong pagpapaliwanag ng ating mga ulama kung ang hikmah ba ay natututunan katulad ng kitab. Kasi yung isang tao, kung anumang sangay ng kaalaman, kung magsumikap talaga para makuha niya yung kaalaman, sunna ni Allah sa pagsisikap mo na ipagkaloob niya sa iyo. Samantalang ang hikmah, ganun din ba? O ito ay ibinibigay ni Allah kung saan niya naisin, kung saan niya iginawad. Kaya mapapansin natin sa mga talatang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, palagi niyang inuuna yung وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Ibig sabihin, palaging inuuna ni Allah subhanahu wa ta'ala na
yung hikmah dumadating pagkatapos dumating sa kanila yung kaalaman. Parang sinasabi ng marami sa ating mga scholar, ang hikmah ay bunga ng pag-aaral mo sa Islam. So, imposible, sinasabi natin ito, imposible na makakuha yung isang tao ng hikmah nang hindi naman siya nagsisikap sa pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Kasi bunga nga ito ng takwa, ng sabar, ng yakin, ng kaalaman, tsaka darating yung hikmah. Wa man utiya bil hikmah, faqad utiya khairan kathira. At yung napagkalooban, yun, ginagawad eh. Hindi, para bang sinasabing hindi na pagsusumikapan. Ginagawad kasi nagbunga nga yung iyong pagsisikap. So, hindi talaga siya yung pinagsumikapan mo. Ibig ko sabihin, hindi talaga siya yung gusto mong kuhain. Bunga lang ito ng mga ginusto mong kuhain. Ibinibigay ni Allah doon sa karapat-dapat. Binibigay ni Allah doon sa karapat-dapat, kaya walang standard para mas madaling unawain, baka masyadong technical. Halimbawa, Ustad Mujahid, sa isang da'wa, kasi ito yung gusto nating pasukin, kaya natin i-define first and foremost yung kahulugan ng hikmah. Halimbawa, sa isang da'wa, meron akong nakitang isang lecturer. Nagda'wa siya, at nagsalita, nag-lecture, at sa pamamagitan ng mga salitang ito, maraming nagsipagyakap sa Islam. Hikmah, may tawfiq. Ngayon, pag kinopya ko yun eksaktong-eksakto, at dinala ko naman sa ibang lugar, may posibilidad na hindi yun epektibo sa ibang lugar. Kasi baka yun ay hikmah doon sa lugar na yun, at sa mga tao na yun, baka sa ibang lugar hindi applicable. Naayon sa kanila lang. Yes, kasi iba-iba yung tao eh. Halimbawa, yung kausap niya doon, mga mahinahong tao. Mga taong malalambot ang puso. Kaya epektibo yung pamamaraan na ginawa niya. Eh, kinuha ko yung kinopya ko. At napunta ako sa mga taong matitigas ang puso. At ganun din, hinilot-hilot ko rin sila. Ako ay nagpakumbaba. Eh, hindi epektibo. Ayan ang sinasabi natin. Baka hindi mo pwedeng gayahin eksakto yon, baka iba ang hikmah doon sa pagkakataon yun. Kaya marapat lang na ilagay natin ang mga bagay-bagay sa tama nilang kalalaman. Yes. Kaya yung palang unang definition palang, what was fi makani, ilagay mo yung bagay sa dapat niyang kalagyan. Ibig sabihin, hindi ka monotype, hindi ka isang style tapos yun na hanggang dulo. Ang hindi minimemorize siya na ito lang palagi ang dawa mo. Eh, inaalam mo yung kausap mo. Meron tao, hindi naman lagi Biblia ang kailangan eh, para dawahan eh. Hindi lagi Biblia. Meron niyang tao, ayaw magbukas niyan eh. So, tapos yun naman ang style mo. Bukas ka ng bukas ng Biblia sa kanya, sa bersikulong ganito, eh, wala ka sa hikmah pagka ganun. Kaya Ustad Ahmed, naalala ko yung madalas na nababanggit ng mga scholar na sinasabi na khatibun nasa ala qadri ulihim at iba pang mga tulad nito na kausapin natin sila o pagpahayagan natin sila ayon sa antas ng kanilang pag-unawa. At sa pagpapakahulugan pa nga nito, sa dagdag na ipinaliwanag ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na kausapin natin ang mga tao sa pamagitan ng mga pananalita na nauunawaan nila. Dahil kung hindi, maaring sila ay magpapasinungaling kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil dun sa bagay na hindi nila naunawaan mula sa ating mga sinasabi. At sa issue na ito ng hikmah, tunay na napakahalaga ng usapin na ito, Ustad Ahmad, at sinasabi ng mga scholar na merong 19 na aya sa Quran ang tumutukoy sa hikmah. At napakarami pang mga hadith ang tumutukoy direkta sa salitang hikmah. At napakahalaga nga nito at sa maraming mga pagkakataon ay binababanggit itong hikmah. At mababanggit natin yung isang aya na kung saan ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Na mag-anyaya ka sa landas ng iyong Panginoon ng merong hikmah at merong mabuting pangungusap sa kanila at makipagtalo ka sa kanila sa magandang pamamaraan. At madalas, Ustad Ahmad, itong issue na ito, itong aya na ito, ay nababanggit ng mga tagapagturo ng tamang pamamaraan ng da'wah. At maaari bang magbanggit kayo dito? Barakallahu fik. Ukol dito. Jazakallahu khair. Ang hikmah, ayon sa mga talata sa banal na Quran, sa pakahulugan ng ating mga ulama, kung pwede lang, kailangan natin tumayat-maya sa buhay natin. Pagdidisiplina ng anak, sa pamilya, pamumuno, politika, and so on and so forth. Pero most especially sa da'wah. May talata eh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Talagang nakalagay siya doon. Kaya nga sa atin sa Tagalog, pag tinatranslate natin yung hikmah,
sinasabi natin yung may kaalaman, may talino, may karunungan. So isa siyang buong konsepto. Oo, yun ang buong konsepto. Kaya yun ang mga kinukuha nating salita para ma-translate ito. So napakahalaga ng hikma sa pagdadawa o sa pagpapalaganap ng ating reliyon. Kasi kung mawala ka, baka dahil sa kawalan ng hikma, imbis na nahihikayat natin yung mga tao sa Islam, lumalayo sila sa Islam. At imbis na nagiging malinaw sa kapatiran ang ating reliyon, lalong lumalabo. Bakit? Dahil sa kawalan ng hikma. At Ustad, napansin natin nga dito sa ayan na ito ay pautos ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-anyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon ng merong hikma. At sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapakahulugan ng mga scholar sa sinabi na ito, ay binibigyan nila ito ng pagpapakahulugan ng obligasyon na tayo ay magsagawa ng da'wa ng merong hikma. Kaya nga nabanggit ni Ustad Ahmad yung ilang mga resulta ng paglabag dito na ang tao ay nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng walang hikma. At Ustad Ahmad, itong aya na ito ay binanggit ni Sheikh Said Al-Qahtani na siyang mayakdan nitong libro na ginagamit natin, Al-Hikmah fi ad-Da'wa ila Allah Ta'ala. At si Sheikh Al-Qahtani ang siya ring mayakda ng Hisnul Muslim at iba pang mga mahalagang libro ukol sa Islam. At tinukoy niya rito sa aya na ito yung tafsir ng mga scholar na sa pagdating sa hikmah ay sa pamagitan ng aya na ito, pinapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na merong mga iba't ibang antas ang pagpapakita natin ng hikmah. Dahil sinabi niya unang-una, ay maaring tayo ay mangusap sa isang tao na merong hikmah. Subalit kung siya ay tao, na katulad ng nabanggit ni Ustad Ahmad ganito, yung tao na Mahinahon, matigas ang tapos puso. yung susunod, yung mga matigas ang puso, doon ka lang magbibigay ng mga pangungusap na maaring ikaw magbigay sa kanila ng mga babala, mga pagbibigay ng mga pangangaral na maaring ibibigay mo sa mga matitigas na pananalita. Tama. Nang meron pa ring hikmah. Tama. Na tinatawag pa rin ni Allah na hikmah. At maaari din naman mangyari sa sobrang tigas ng kanilang puso na ikaw ay makikipagtalo na sa kanila sa maayos na pamamaraan. Barakallahu fiik. Kaya nga kapansin-pansin, Ustad Mujahid, makikita sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay tinanong, ano ba ang Islam? Maraming beses tinanong. Pero iba-iba niya sinagot. Isang beses yung tinanong siya, ano ang Islam? Sabi niya, ang Islam, pagpapakain sa mahihirap. Ano ang Islam? Ang Islam, katarungan. Ano ang Islam? Ang Islam, ang tu'minu billahi, ang Islam, asyhadatu la ilaha illallah, iqamus salah. Kung ano-ano yung sinasagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nangangahulugan ba na contradiction ito sa mga kasagutan? Hindi. Pero pinakikita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kausap niya kung ano ang pinakabagay na sagot sapagkat Islam naman ito lahat. Pag sinabi mo ang Islam, it'amu miskin, totoo naman yun. Pagpapakain sa mahihirap ang Islam. Pag sinabing Islam, katarungan, totoo naman yun. Pag sinabing Islam, ito ang syahada, ito ang salat, totoo lahat yan. Kaya lang, ano ba yung kausap natin? Ano ba yung kausap natin? Kaya ang pinakamaganda sa mga nagdadawa, ang malaman nila yung pinaka tamang kasagutan sa bawat katanungan, tamang approach sa mga tao, kasi yun eh, bil hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Lagyan mo ng kaalaman. Baka mamaya sumugod ka dun sa isang grupo ng mga tao at nagsabi ka ng mga doktrina na hindi naman pala yun yung doktrina nila. Binali-bali mo yung doktrina ng particular na reliyon. Akala mo Trinitarian. Akala mo Trinitarian. O kaya pinapaliwanag mo, hindi naman Diyos si Jesus. Hindi Diyos si Jesus. Yung pala, Iglesia ni Cristo. Hindi man talaga Diyos si Jesus eh. 3 oras ka nag-lecture tungkol sa hindi Diyos si Jesus. Yun ang mga kawalan ng hikmah. At makikita nga natin dito sa maraming mga pagkakataon ay ang maraming Muslim ay nagbibigay ng maling pagpapakahulugan dito. Lalo-lalo sa usapin ng isa sa mga aspeto o uri ng da'wa, yung pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ay nakala nila na sa pamamagitan ng hikmah na tinukoy dito ay hindi tayo maaaring magalit. Kahit pa ito ay galit na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ito pa ay paggagalit sa mga gumagawa ng bid'ah at mga sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa susunod na bahagi ng ating usapin na ito, inshallah, tatalakayin natin ang huwad na kabaitan at ang tunay na pagpapakita ng hikmah matapos ang ilang paalala.
Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa hikmah at sa maling pagkakaunawa nga nito, dito sa pangalawang bahagi ng ating pagtalakay,